Magandang araw sa inyong lahat, mga bata. Kumusta kayo? Sana kayo ay nasa maayos na kalagayan habang nanonood ng ating aralin para sa linggong ito. So ako si Teacher Aisa at ako ang magtuturo sa inyo ng inyong panibagong leksyon para sa araling panlipunan para sa unang markahan at ikalimang linggo. So tayo ay nasa week 5 na at ang ating pag-aaralan para sa linggong ito ay interaksyon ng tao, lipunan at kapaligiran na nakatuon sa sinaunang pamayanan sa Ilaya at Ilawod. So, pamilyar ka ba sa mga pamayanang ito o ngayon mo lang ito narinig? So, ito yung ating bibigyang pansin at tatalakayin para sa linggong ito. So, muli tayo ay nasa ating asignatura na Araling Panlipunan 5 at tayo ay nasa unang markahan na nasa ikalimang linggo. Narito yung mga kasanayan na dapat mong makamit o matamo pagkatapos ang linggong ito. So una, natutukoy ang pagkakaiba ng pamayan ng Ilaya at Ilawod. Pangalawa, nakakalikha ng isang representasyon tungkol sa pamayan ng Ilaya at Ilawod at napapahalagahan ang sariling pamayanan. Para sa ating unang araw, tayo ay magkakaroon ng maikling balik-aral. So, puna ng wastong sagot ng graphic organizer sa ibaba. So, paano ba yung mga paraan ng pagtukoy sa ating lokasyon? So, meron tayong dalawang paraan at ibigay o ilarawan kung paano ba ito matutugunan o paano natin ito ginagamit. Okay, so narito yung ating tamang sagot. May dalawang paraan tayo ng pagtukoy na lokasyon. Una, tiyak na lokasyon, yung absolute location. At ang ikalawa, yung relatibong lokasyon o relative location. So una, sa tiyak na lokasyon, paggamit ng grid, longitude, prime meridian, latitude at ecuador. At sa relatibong lokasyon naman ay ang insular at vicinal. So ngayon naman, sagutan ng mga sumusunod na pamprosesong tanong at isulat sa sagutang papel. So ano kaya ang pagkakaiba ng pamayan ng Ilaya at Ilawod? At paano mo pahahalagahan ang sarili mong pamayanan? So may mga ipapakita ako sa inyong larawan at batay sa mga larawan ay inyong ibigay kung ano ang nakikita nyong pagkakaiba ng dalawang pamayanang ito. Okay, so makikita natin sa unang larawan ng Ilawod, anong nakikita natin? May nakikita tayong tubig, hindi ba? At sa Ilaya ay tila naman nasa mataas na lugar. Ito naman yung ating ikalawang larawan. Sa Ilawod, ganun pa rin, may makikita pa rin tayong mga bahagi ng tubig, no? At sa Ilaya naman ay may nakikita na tayong mga bundok. So ano sa tingin niyo kaya ang pagkakaiba ng mga ito? So may nabubuo na ba sa inyong isipan? So tingnan natin mamaya kung wasto ba ang inyong naiisip. So bakit ba natin kailangang pahalagahan yung ating pamayanan at paano natin ito pinapahalagahan? So unang-una, hindi ba, bakit natin kailangang pahalagahan? Sapagkat ito ang nagbibigay sa atin ng tirahan. Dito tayo namumuhay at kumbaga, ito yung kumukupkup sa atin, di ba? At nagpapanatili yun ng ating kaligtasan. Ikalawa, paano natin may papakita ang pagpapahalaga? So, unang-una, ingatan natin yung kultura na mayroon tayo sa ating pamayanan. Sumunod, kailangan nating sumunod sa mga batas at mga alituntunin ng ating pamayanan para mapanatili yung ating kaligtasan, yung kaayusan at katahimikan sa buong pamayanan. At nang sa gayon magpatuloy yung maayos na pamumuhay ng mga taong naninirahan sa kanilang pamayanan. So ngayon naman, isaayos natin yung mga pinaghalo-halong titik at upang mabuo natin yung mga tamang salita na may kinalaman sa ating aralin para sa linggong ito. Okay, ano kaya ang terminong ito? So ito ay tumutukoy sa lugar o komunidad na kinabibilangan ng isang tao o grupo. So ito yung ating tinatawag na pamayanan, di ba? O yung ating barangay. So ito yung komunidad na kinabibilangan ng mga tao na magkakasama sa isang pook. At yung pangalawa naman, ito ay tumutukoy sa mga pamayanan na matatagpuan sa kabundukan. So ito yung ating mga pamayanan sa Ilaya.
At yung tumutukoy naman sa pamayanan na matatagpuan sa malapit sa dagat o katubigan ay yung tinatawag nating ilawod. Ano nga ba ang pagkakaiba ng pamayanan natin ng pamayanan ng mga sinaunang Pilipino na Ilaya at Ilawod? So sa Ilaya, ito ay isang pamayanan na nasa looban o bundok. Ang pangunahing hanap buhay ng mga tao dito ay pagtatanim at pangangaso o yung paghuhuli ng mga hayop. At sumunod, ang pamayanang ito ay nakikipagkalakalan sa mga taga-Ilawod. So ano naman kaya o anong klaseng pamayanan naman kaya ang mga naninirahan sa Ilawod? Isang pamayanan na matatagpuan malapit sa dagat o malalaking ilog. Ang pangunahing hanap buhay ng mga tao dito ay paggawa ng sasakyang pandagat at pangingisda. At ang pamayanang ito ay nakikipagkalakalan sa malalapit na lugar. So yun ang kanilang pagkakaiba. So sa Ilaya, sila ay sa looban o bundok. Ang mga tao naman sa Ilawod ay malapit sa dagat o malalaking ilog. Ang pangunahing hanap buhay ng mga tao sa Ilaya ay pagtatanim, pwedeng pagsasaka at pangangaso. At sa Ilawod naman ay pangingisda at paggawa ng mga sasakyang dagat. So gaya ng mga bangka o baka may mga malalaking bangka pa sila na ginagawa. At sa bahagi naman ng pakikipagkalakalan, sila ay nakikipagkalakalan yung mga taga-Ilaya sa mga taga-Ilawod. At yung mga Ilawod naman, ganun din, lalo pa kung kalapit na lugar lang naman nila ang mga taga-Ilaya. O kaya naman, mas nakikipagkalakalan sila sa kalapit nilang lugar. Okay, so may mga ilustrasyon tayo dito na nagpapakita ng pamayanan ng ating sinaunang Pilipino sa Ilaya at gayon naman sa Ilawod. So, katulad nga ng sinabi natin kanina, pangangaso, yung kanilang isa sa mga pangunahing hanap buhay at pagtatanim. Samantalang ang mga taga-Ilawod naman ay pangingisda at paglikha ng mga sasakyang pandagat. Okay, so meron tayong pagkakaiba dito sa pamumuhay. Ginawa na natin ito ng talahanayan. So, sa aspeto ng lugar, kabuhayan at ugnayan sa iba. So, mga taga-Ilaya ay nakatira sa mataas na lugar, maaring bundok o burol. Ang taga-Ilawod naman ay sa mababang lugar, gaya ng tabing ilog at dagat. Kabuhayan, pagsasaka at paghahayupan sa mga taga-Ilaya at pangingisda at pangangalakal naman sa taga-Ilawod. At yung kanilang ugnayan sa iba, para sa mga taga-Ilaya, sarili lang o mga karatig lugar. At ang mga taga-Ilawod naman ay bukas sa kalakalan at dayuhan. So, iyan yung ilan sa mga pagkakaiba ng ating mga sinaunang Pilipino na taga-Ilaya at mga taga-Ilawod. So, kaugnayan ng lokasyon sa paghubog ng kasaysayan. Ang mga naisulat na pangyayari saan man at kailanman ay ang mga bumubuo ng kasaysayan. Nagbibigay ito ng larawan ng pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino sa kanilang pag-aangkop sa kapaligiran at pagsabay sa mga pagbabagong nagaganap. Mahalaga ang kaalaman o natutuhan sa nakaraan sapagkat batayan ito kung paano binabago o pinagbubutin ang kasalukuyang pamumuhay at ang darating pang panahon. So, syempre, kasabay ng pag-inog ng mundo ay ang pagbabago ng pamumuhay ng tao. So, kasabay nito, syempre, sinasabayan natin yung agos ng ating buhay. Kapag napakabilis ng pagbabago, dati, naglalaro lang yung mga kabataan sa labas. Pero ngayon, bihira ka na makakita ng mga batang naglalaro sapagkat nakatutok na sila lahat sa cellphone. Kung dati, sa hapagkainan, masayang nagkukwentuhan ng mag-anak, nagkakamustahan, di ba? Kinakamusta ng magulang yung anak nila, kamusta sila sa paaralan, pero nakakalungkot kasi may iba na kapag kumakain ay ang hawak ay kanya-kanya pa ring mga cellphone. So talagang medyo nabago ng teknolohiya yung paraan ng pamumuhay natin sa ngayon. So tayo ay nagsimula katulad ng binanggit natin kanina ng mga sinaunang pamayanan ng ating mga sinaunang Pilipino ay sa ganong kasimpleng uri ng pamumuhay lang sila nagsimula. So hanggang sa patuloy na nagbago, syempre nakikipagsabayan sila sa pagbabago ng panahon at ng pag-inog ng bundok. Kasi kapag hindi tayo natutong sumabay, so tayo ay mapag-iiwanan, hindi ba? At talagang medyo magkakaroon tayo ng
kumbaga medyo nagiging mahirap yung pag-adapt natin. So, kailangan unti-unti, hindi naman biglaan, pero kailangan unti-unti nakikipagsabayan tayo sa pag-inog ng panahon. Pero, hindi dapat natin kalimutan kung ano yung ating pinagmulan, lalong-lalo na yung ating kultura, ang ating pananampalataya, yung ating mga pagpapahalaga o yung mga values natin bilang mga Pilipino. Ang mga pamayanang Ilawod at Ilaya ay nagkaroon ng patuloy na ugnayan sa pamamagitan ng mga produkto. Mula sa mga pamayanang Ilawod nanggagaling ang mga pagkaing mayaman sa protina tulad ng mga isda mula sa katubigan at iba pang mga produktong makukuha sa dagat. Samantalang sa mga pamayanang Ilaya naman nagmumula ang maraming produktong agrikultural sapagkat 'di ba ang kanilang mga isa sa pangunahing hanap buhay nila ay pagtatanim. At karamihan dito ay mula sa mga pagsasakang kaingin o sa mga hagdang palaya. So syempre, maraming tinatanim doon, pwedeng nagtatanim ng palay, nagtatanim ng mga gulay, nagtatanim ng iba't iba pang mga produktong agrikultural. So para naman sa ikalawang araw, okay, so iguhit ang bituin sa loob ng kahon kung ang tinutukoy ng pahayag ay pamayanang Ilaya at puso naman kung pamayanang Ilawod. Okay, so narito yung ating pagsasanay na iyong sasagutan. So tutukuyin mo lang kung ito ay pamayanang Ilawod o Ilaya. So narito ang ating wastong kasagutan para sa ating pinatnubayang pagsasanay. Dito naman, pwedeng magkaroon ng pangkatang gawain, magkakaroon kayo ng roleplay kung saan ang bawat pangkat ay bubuo ng isang presentasyon sa pamamagitan ng dula. At ipapakita nyo rito ang katangian ng pamayanang Ilaya at Ilawod. So ang unang pangkat ay magsasadula ng mga katangian ng pamayanang Ilaya at ang ikalawa naman ay para sa pamayanang Ilawod. So i-relate nyo lang yon sa ating mga pinag-usapan kanina. So narito yung paraan kung paano kayo bibigyan ng marka. Para naman sa ikatlong araw, okay, ang aking pamilya sa pamayanan. So, kayo ay pupunan ninyo yung talahan na yan ayon sa hinihinging impormasyon at gawing gabay ang nakalagay na halimbawa. So, iguhit ang puso kung hindi akma sa iyong sitwasyon. Okay, ang aking pamilya, lolo at lola, halimbawa, ang aking lola ay isang magsasaka, nakatutulong ang aking lola sa tao para magkaroon ng pagkain. So, halimbawa, ang aking nanay ay isang guro. Tumutulong siya sa paghuhubog ng kinabukasan ng mga bata sa aming pamayanan. Ang tatay ko ay isang doktor. Tumutulong siya upang mapanatili ang kalusugan, malusog na pangangatawan ng mga bata at mamayanan sa aming lugar. Ako ay isang mag-aaral at sinisikap ko na maging mabuting mamamayan sa pamamagitan ng pagsunod sa mga alituntunin at mga batas sa aming pamayanan. Mga kapatid, so halimbawa may kapatid ka na nagtatrabaho. Ang aking kapatid ay isang halimbawa ang aking kapatid ay isang pulis. So, tumutulong siya sa pagpapanatili ng kaayusan at katahimikan sa aming pamayanan. Ang aking ate naman ay isang nurse. Tumutulong siya sa aking tatay para mapanatili ang kalusugan at maturuan ang mga mamamayan ng tamang pangangalaga sa kanilang kalusugan. Ang aking bunsong kapatid ay maliit pa. Siya ang isa sa nagpapasaya sa aming tahanan. Pwedeng ganun ang ating mga kasagutan. Okay, so ano ang nararamdaman mo habang sinasagutan yung gawain? So parang syempre, habang sinasagutan natin, parang nararamdaman mo yung ambag, yung kahalagahan natin sa isang pamayanan. So paano ang isang pamayanan kapag walang guro?
'di ba? Kapag walang pulis, kapag walang nurse, kapag walang yung iba't iba pang mga mahahalagang, no, mga mahalagang gawain. O halimbawa, paano na lamang ang pamayanan natin kung walang magsasaka? Sino ang magtatanim ng ating mga palay na nagiging pagkain natin sa hapag? Hindi ba? Paano na lamang yung ating kakaining mga gulay? O ano pa ba? Ano pa ba yung mga mahalagang gawain, no, na paano na lamang kung wala tayong mga barangay tanod na umiikot? Kasi hindi naman sa lahat ng pamayanan ay may pulis, hindi ba? Malimit sa mga lungsod at medyo doon sila sa mga mas malalaking lugar. Pero katuwang nila ay yung ating barangay, no? Yung mga opisyalis natin ng barangay, lalo na yung ating mga halimbawa barangay tanod na tumutulong, di ba? Nagro-ronda sila para mapanatili yung katahimikan sa ating lugar. So, yung mga mahalagang kumbaga ang bawat isa sa pamayanan ay mahalaga. Lalo na kung ginagampanan natin ng tama yung ating tungkulin, so lalo na kung sumusunod tayo sa mga batas na ipinapatupad ng ating barangay para mapanatili ang kaayusan at katahimikan dito. So, paano mo mapapahalaga ang mga ambag ng iyong pamilya sa pamayanan? So, sa pamamagitan ng bukod sa pagpapahalaga, sa paanong paraan ba natin maipapakita yung pagpapahalaga natin? So, yung sa pamamagitan ng paggalang, sa pagsunod sa kanilang mga tinuturok. So, kung halimbawa, may mga kapitbahay tayo na guro, kapitbahay tayo na doktor, no, nagkakawang gawa sila, tumitingin sila, no? Minsan hindi sila nagpapabayad pag nagpapa-check up ka. So, kumbaga pasasalamat, hindi ba? At sumunod sa kanilang mga payo nang sa gayon ay mapanatili yung katahimikan, kapayapaan at kumbaga manatiling malusog yung pamayanan. Okay. So, para sa ikalimang gawain, gamit ang sagutang papel, gumuhit ng pangarap na pamayanan sa hinaharap. Maaari mong ilagay ang lahat ng naisip mong mga katangian ng isang magandang pamayanan at pagkatapos nito, sagutin ang mga katanungan. So, paano mo ilalarawan ang iyong iginuguhit? Ano ang kailangang gawin ng mga mamamayan upang matamo ang maganda at maayos na pamayanan? At paano mo may papakita ang pagpapahalaga sa sariling pamayanan? Okay, so pwede dito, so 'di ba, ang isa sa mga isinusulong lagi ng ating pamayanan ay yung malinis na kapaligiran. So, bilang pagpapakita ng pagpapahalaga, tumutulong ka sa pamamagitan ng hindi pagtatapon ng basura sa mga hindi naman dapat pagtapunan. Sa inyong bahay, hinihiwalay mo yung inyong basura. Hinihiwalay mo yung nabubulok sa hindi nabubulok at sa maaari pang gamitin. So, ano pa yung pwede ninyong may papakitang pagpapahalaga? Ugnayan kayo sa inyong barangay, sinusuportahan ninyo yung kanilang programa, lalo na para sa ikabubuti ng inyong pamayanan. Okay, so ito yung ating mga pabaong pagkatuto. Pag sinabi natin uli na pamayanang Ilaya, isang pamayanan na nasa looban ng bundok. Ang pangunahing hanap buhay ay pagtatanim at pangangaso at ang kanilang pamayanan ay nakikipagkalakalan sa mga ilawod. Pag sinabi naman nating pamayanang Ilawod, isang pamayanan na matatagpuan sa malapit sa dagat o malalaking ilog. Ang pangunahing hanap buhay ay paggawa ng sasakyang pandagat at pangingisda at ang pamayanang ito ay nakikipagkalakalan sa malapit na lugar. Okay, so ito yung ilan pang mga katanungan. So, anong mga kaalaman at kasanayan ang natutunan sa aralin? Ano pa yung nahirapan kang matutuhan? Bakit nahihirapan ka? Okay, so ito yung mga tanong, no, yung itatanong sa iyong sarili. Kung saang bahagi ka ba nahihirapan? May mga bahagi ba na hindi ka naunawaan? At maaari kang magtanong sa iyong guro, sa inyong kamag-aral, ng kanilang karanasan sa pag-aaral. So, pwede rin kayong humingi ng suggestion o pwede nyo sabihin, ma'am, medyo hindi po malinaw, pwede nyo po bang ulitin ulit? So, wala na pong masama doon, hindi masamang magsabi na hindi mo gaanong naintindihan kasi hindi naman tayo lahat pare-parehas, hindi ba? At hindi naman kabawasan sa atin kapag inamin natin sa sarili natin na hindi pa natin gaanong nauunawaan ang ating aralin. So, huwag mahiyang magtanong at sumangguni sa inyong mga guro.
dahil magkakaroon na kayo ng pagsusulit. Pero huwag kayong mag-alala kasi madali lang ang ating pagsusulit para sa linggong ito. Isulat lamang ang tama o mali. So, syempre, kung wasto, tama, at kung hindi naman wasto, ay mali ang inyong isasagot. Para sa inyong gawaing pantahanan, maaari kayong magsagawa ng pakikipanayam o interview. So, narito ang wastong kasagutan para sa ating maikling pagsusulit kanina. At dito na nagwawakas ang ating aralin para sa Araling Panlipunan para sa unang quarter at ikalimang linggo. So, sana ay naunawaan natin yung konsepto ng pamayanang Ilaya at pamayanang Ilawod. So, maraming salamat. Ako si Teacher Aiza at magkita-kita tayo muli sa susunod nating aralin sa Araling Panlipunan. Maraming salamat at paalam!